Bakit niya sasabihin papatay mo siya at namatay siya nung gabing yon? Hindi ko alam, hindi ko siya pinatay. Hindi nyo maintindihan, hindi ko siya pinatay. Si Jared Davis yan. Matigas, mapilit, sumisigaw sa mga investigador. Ilang araw matapos matagpuan ng nobya niyang si Megan Bottaford, nasunog sa loob ng kotse sa liblib na kalsada sa South Carolina. Pero ang kakaiba dito, bago siya nawala, nagpadala si Megan ng text sa kanyang matalik na kaibigan na natatakot siyang papatayin siya ni Davis. Ngayon, narito tayo sa interogasyon kung saan makikita natin sa unang pagkakataon kung paano sinubukang makalusot ni Davis gamit ang kanyang paliwanag, ngunit nabigo siya. Maligayang pagdating sa sidebar na inihahandog ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Pwede bang maging tapat? Marami sa atin, pagtingin sa bank statement, nakakahiya ng ang dami ng DoorDash orders nitong 2 taon, di ba? May nabasa akong balita na siguradong mapapabitaw ka sa iyong telepono. May seryosong paratang na tinatrack ng app ang lokasyon mo at ibinabahagi sa third party ng walang pahintulot na posibleng ginagamit pa ang sensitibong datos. Malaking issue ito sa privacy. Pumasok na sina Morgan & Morgan para mag-imbestiga. Kung nagamit mo ang app mula 2023-2025, madaling macho-check kung kwalipikado ka mag-claim. Kung oo, baka may karapatan kang tumanggap ng kompensasyon. Bisitahin ang forthepeople.com/sidebar-DoorDash o i-click ang link sa description para sa libreng case review. 5 minuto lang ito. Si Megan Bottaford, 25 taong gulang, ay isang inang may 3 batang babae, laging abala, mahilig kasama ang kaibigan at namumuhay ng masigla. Sabi ng kanyang pamilya, ang pinakamalaking kaligayahan niya ay ang mga munting batang iyon, ang kanyang mga anak na babae. Noong Abril 2024, nag-text siya sa matalik na kaibigan na tila naging hula ng sarili niyang kamatayan. Kung wala kang balita sa akin sa loob ng 30 minuto, tawagan ng pulis. Dap, papatayin na ako ni Jared. Ilang araw matapos, natagpuan ng awtoridad ang kanyang sinunog na sasakyan sa liblib na kalsada sa South Carolina na may lamang mga labi ng tao. Sa bahay na tinitirhan nila ng nobyo niyang si Jared Davis, naiwan ang kanilang 4 na buwang sanggol. Mag-isa, ligtas. Ngunit wala na ang inang, hindi na babalik. So unang beses mula nang maaresto siya, makikita natin ang sinabi niya sa pulis. Sa 3 interogasyon, sinubukan ni Davis makalusot. Sa una, kalmado at nakikipagtulungan siya. Ikinuwento niyang pumunta sila sa baseball game, huminto sa Walmart at umuwi. Nagalit daw siya at umalis. Sabi niya, naiiwan siya at pinapalitan ng lampi ng bata, may kwento pa siya. Hindi niya alam na may hawak na palang ebidensya ang mga investigador na lingid sa kanyang kaalaman. GPS data na nagturo sa kanya malapit sa kalsada kung saan natagpuan ang sinunog na kotse ni Megan. Health data mula sa kanyang telepono na nagpakitang naglakad siya ng lampas 1.2 milya nung gabing yon, hindi lang paikot sa bakuran, kundi kalagang gumalaw. Kasama rin ang nakakakilabot at nakakadurog ng puso na mensaheng ipinadala ni Megan sa kaibigan bago siya nawala. Ngayon, gaya ng nabanggit ko, nakuha namin ang interobasyon na yon, isa sa pinakamatibay na ebidensya sa kaso. Sa ilang oras ng video, makikita mong lumakas ang presyon hanggang mawala na ng takbuhan si Davis. Ang lumabas na bersyon ng pangyayari ay mas nakakabahala pa. Nandun ang sanggol na yon sa loob ng kotse, sa car seat, habang ang katawan ni Megan ay nasa upuan ng driver. Ngayon, sa kabutihang palad, nailabas ang sanggol na yon mula sa kotse bago ito sinunog. Para maintindihan ang nangyari kay Megan, simulan sa gabi ng Huwebes, Abril 25, 2024. Mayroon kang maliit na lungsod dito. Tinatawag itong Denmark, South Carolina. Hindi ito kalayuan mula sa hangganan ng Georgia. Si Megan ay 25 taong gulang, isang ina ng 3 batang babae, 7, 4 at 4 na buwang gulang pa lang. Yan ang mga edad nila. Ayon sa pulisya, bandang 48 ng gabi, nag-text si Megan sa kanyang matalik na kaibigan. Ang text na yon ay mistulang hula ng sarili niyang kamatayan. Papatayin na ako ni Jared. Pag di mo ako marinig sa loob ng 30 minuto, tawagan ng pulis, redacted, Jens Branch Road. Ngayon, ang Jens Branch Road ay doon nakatira si Megan, kasama ang kanyang nobyo, si Jared Davis. Siya ay 28 taong gulang. Siya ang ama ng isa sa mga anak ni Megan, yung 4 na buwang gulang na sanggol. Tinawagan siya ng kaibigan bandang 50 ng gabi at narinig niya si Davis sa background na nagtatalo at nagmumura kay Megan. Ayon sa sinabi niya sa mga investigador. Natapos din agad ang tawag. Yun na ang huling beses na may nakarinig sa boses ni Megan Bottaford. Lumipas ang 30 minuto, tapos 1 oras, hanggang buong gabi na.
Nang sa wakas ay rumespond na ang pulisya, nung tinawagan na sila, wala na si Megan. Noong Sabado, Abril 27, 2 araw matapos mawala si Megan, ang Bamberg County Sheriff's Office at SLED, ito ang South Carolina Law Enforcement Division, pumunta sila sa bahay sa Jens Branch Road dahil sa datos ng cellphone para mag-wellness check. Ngunit may hindi pa sila alam hanggang pagdating nila ron. Si Jarrett Davis ay meron ng aktibong warrant para sa kanyang pag-aresto dahil sa domestic violence mula sa kalapit na Barnwell County. Isa pang warrant ang nag-aakusa sa kanya ng pagtataglay ng shotgun, na isang problema dahil si Davis ay isang convicted felon. Hindi siya dapat nagmamay-ari ng anumang armas. Siya rin ay nasa probation. Pagdating ng pulis, nakita nilang lumalabas si Davis sa kubol sa likod ng bahay at agad siyang inaresto. Hindi naman matagpuan si Megan. Pumasok sila sa bahay at nakita ang 4 na buwang sanggol na mag-isa sa sala. Buti na lang at ligtas ito. Wala ron ang 2 anak na babae ni Megan dahil nasa kanilang ama, ibang lalaki. Pero ang sanggol na yon, anak yun ni Davis. At nakaupo lang siya doon na wala ang kanyang ina, wala kahit sino. Kumuha ng search warrant ang mga pulis. Kinuha nilang isang iPhone, mga security camera, isang laptop, isang baby monitor at isang deer camera. Naniniwala sila na maaring makatulong ang mga ebidensyang ito para mahanap si Megan. Baka may nakaimbak na impormasyon sa mga bagay na yon. Pero ilang araw ang lumipas, wala pa rin nangyari. Walang Megan, walang sagot. Pagkatapos, dumating ang April 30. 5 araw na siyang nawawala. Tumawag ang Bamberg County Sheriff's Office sa SLED tungkol sa isang nasunog na sasakyang natagpuan sa labas ng Denmark City. Mayroong dark gray na Ford Explorer. Parehong Maki at model na iniulat na minamaneho ni Megan. Matatagpuan ito sa dirt road malapit sa poste ng kuryente sa liblib na bahagi ng county. Mga 2 milya mula sa huling lokasyon niya. Sinabi ng mga deputy na tila may labi ng tao sa loob. Ilang araw pa bago opisyal makumpirma gamit ang DNA at dental records. Pero malinaw na, wala na si Megan. Batay sa nakita sa loob ng kanyang kotse, sunog at hindi na makilala, hindi ito aksidente. At para gawing mas nakakatakot pa ito, may isang eksperto sa sunog na tumingin sa kanyang katawan at sinabi na ito ang pinakamatinding sunog na katawan na nakita niya sa halos 20 taon. Batay sa record ng korte, kinasuhan si Jarrett Davis ng pagpatay, ilegal na pagmamay-ari at pagdadala ng baril sa krimen, panununog at paglapastangan sa labi ng tao. Ganito ang sitwasyon, wala pa silang nakuhang pag-amin. May ebidensya sila, lokasyon, tala ng tawag, nakakakilabot na text, sanggol na mag-isa, sinunog na sasakyan. Wala pa ring pahayag si Davis kung ano ang nangyari. Darating pa lang yon. Sa 3 magkahiwalay na interogasyon sa video, sinubukan ni Davis na paniwalain sila sa isang kwento, tapos sa isa pa. At sa huli, mukhang lumabas na rin ang katotohanan. Nakuha namin ang mga interogasyon at iparirinig namin sa inyo. Una, simple lang. Kalmado si Davis at nakikipagtulungan. Pinaupo siya ng mga detektiv at binasa ang kanyang karapatan, karaniwang proseso. Iniling nila sa kanya na ikwento ang huli niyang pagkikita kay Megan na buhay pa. Kaya gusto kong himayin ang mga detalye nung huli mong nakita si Megan. Susubukan na nating balikan ang lahat at magsimula tayo doon. Gusto kong pag-isipan mo ito. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Tingnan natin kung kaya nating buuing muli ang lahat ng nangyari. Tingnan natin kung kaya natin pagdugtong-dugtungin ito. Ayos ba? Kailan ang huling araw na nakita mo siya? Webes, hindi ko alam. Nung Webes na yon? Webes ang gabi. Sa tingin ko, Webes yan. Ayos lang yan. Gawin mo lang ang kaya mo maalala. Magtatala lang kami. Sa tingin ko, kinuha ka noong Sabado ng umaga. Baka makatulong yan sa pag-alala ng petsa. Nung Sabado ng umaga ka kinuha. Tama pa rin nung Webes ng gabi. Anong oras mo huling naalala na kita siya nung Webes? Hindi ko maalala ang oras. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon na palitan ang lampin ng bata. Sige, madilim na lang. Parang 2:00 na ng gabi, lampas 2:00. Hindi ko alam. Kaya pagdatapos ng hating gabi. Pinag-uusapan natin ay pagkatapos ng hating gabi ng Webes, papasok ng Biyernes ng umaga. Sige. Kaya hating gabi. Biyernes ng umaga. Inisip kong lampas hating gabi na, kaya talagang gabi na. Kwento mo sa akin ang tungkol sa pag-uusap ninyo. Kwento mo kung ano ang nangyayari sa pagkita ninyong dalawa nung araw na yon. Huwebes.
Pero kayo ni Megan at nananat ninyo ay pumunta at nanood sa kanila. Sige, pinanood din yung matalo ang lintik na panalo. Nawala sa kanya ang mundo. Masama. Ayos. Sige. Pagkatapos ng laro ng baseball, anong ginawa niyo pagkatapos? Napunta sa Walmart at nag-transplant. Sige. Yung mga kaibigan to ay pumunta dito nung gabi. So, anong oras ba natin ito iniisip? Alas 9. Alas 9 hanggang alas 9. Nasa palitan tayo ng alas 9 at alas 10. Alas 9 at alas 10. Sino ba? Bubba Bright. Baba. Will Brad. Baba Bryant. Pumunta siya doon. Gaano siya katagal doon? 10-15 minuto. Quarter stop back. May particular ka bang dahilan? Ulitin ko, ito yung isang bagay na maririnig mo mula sa akin. Ano pang ginawa niya? Kumuha siya ng converter sa akin. Ganun ba? Parang power converter. Hindi, parang catalytic converter. Catalytic. Maging tapat at sabihin ng lahat. Ayon kay Davis, normal lang ang Huwebes ng gabi. Baseball, Walmart, tambay. May kaibigan siyang si Baba na dumaan para kunin ang ninakaw na catalytic converter ng Cadillac. Nagiba ang usapan ng ikwento ni Davis ang nangyari matapos umalis si Baba. Sabi niya, okay naman sila ni Megan noon, pero hanggang sa hindi na. Pakinggan mo kung paano niya ito ikinuwento. Sige, dumating si Baba, kinuha niya yung catalytic converter sa'yo, tapos umalis agad. Mga 10-15 minuto lang. Mga alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, nasa bahay pa rin si Megan. Nakita ba ni Megan si Baba nung gabi? Lumabas ba siya? Grabe, tsaka walang bad day sa kotse. Abakan doon siya. Yung converter, binalik ba yun sa shop mo? Hindi. So, pumasok kay ni Bo doon. Okay, umalis na kayo. Umalis na siya. Ano pa ginawa natin nung gabi niyan? Sa puntong yun, mamayang gabi. So, kayo, ikaw at siya, nagtalik kayo. Oo, sige. Kaya, ayos pa lahat sa puntong ito. Hanggang sa gaya ng sinabi ko sa'yo nung sa araw. Hindi ako siya nanalo sa akin. Oo, hindi ako. At ikaw ang gumawa. At doon siya may simulang magalit. Sige. Sinasabi niya na yung una kong baby mama ay sapat na. Hindi siya ganun ka okay. Sige. Anong oras sa tingin mo nangyari ito? Alam ko mahirap mo salita. Sige lang. Tansya ko lang. Di ko talaga alam. Kaya parang, kaya hindi talaga ako sigurado. Hindi ko talaga alam. Okay. Sige. So kayo, nagtali kayo, tapos hinugot mo. Nagalit siya. Paano nangyari ang pagtatalo? Ano nangyayari nun? Tulad ng sinabi ko, sinasabi niya na hindi sapat na ang una kong baby mama. Hindi siya sapat. Kaya yun ang kwento. Naiinis siya, umalis, at ayon kay Davis, akala niya pumunta siya sa bahay ng kaibigan para magpalamig. Inisip niyang babalik din siya. Nang hindi pa siya tumatawag kinabukasan para kamustahin ang bata, sinabi niya nagsimula na siyang mag-alala. Kaya walang nangyaring physical nung Webes. Pair. Sandali lang talaga siyang uminit ang ulo nun. Siya lang ang sobrang galit nun. Sige, sa tingin mo, gaano patagal pagkatapos ng lahat ng ito bago siya umalis? Sa tingin mo, gaano siya katagal sa bahay? Hindi naman siya nagtagal masyado. Kasi habang pabalik-balik siya, dun siya umalis. Sige, may dinala ba siyang gamit o... Puno na ba ng gamit ang kotse niya? Talaga? Oo, palaging puno ng mga gamit ang kotse niya. Kaya may mga damit siya at kung ano-ano pang gamit. Oo. Palagi niya dinarawain, palagi sa kotse niya. Kaya niyang umalis gamit ang kotse niya kahit kailan. Kailangan niya laging may mga damit sa kotse niya. Handa na siyang umalis, mahal niya yung kotse niya, hindi na lang siya nag-impact. At ano ang sinabi niya sa'yo nung paalis na siya? Iwan niyo sa akin ng bata dahil palagi raw siyang may naalaga ang bata. Ako ang nag-aasikaso ng PTI para sa kanya. May appointment siya pero sabi niya ayaw na niyang bumalik para sa PTI. Nagantay siya bago umalis. Sigurado akong nasabi ko na ito. Akala ko babalik siya agad. Kung aalis siya, saan mo iniisip na pupunta siya? Akala ko pupunta lang siya sa bahay nun, isa sa mga kaibigan niya. Akala ko sandali lang siya aalis tapos babalik din agad o umalis lang saglit at babalik din. Gets ko, pero hindi na siya bumalik no Dabinyom. Kinabukasan mga alas 9, tumawag siya para kumustahin ng bata. Kinusap po ang mama niya at tinanong kung nakausap niya siya. Mga alas 9 ng umaga.
Tinawagan mo mama niya. Nag-text ako kay mama at tinawagan ako ng mama niya. Doon ko agad naramdaman ng kakaiba. Kinausap ko na lahat at nag-reach out na ako. Ngayon, nagpapakita si Davis bilang nag-aalalang nobyo. Pero nagbago ang direksyon ng investigasyon dahil may nalaman ng mga investigador na hindi alam ni Davis nang pumasok siya sa silid. Iyan ang nakakakilabot na text na tinutukoy natin. Kaya gusto nilang malaman ang opinyon niya rito. Anong oras bumalik na sheriff o iba pa para kunin ka noong Sabado? Hindi ko alam po kailan sila dumating. Hindi ko alam. Kinabukasan ba yan? Maaga ba yan? O hindi naman sobrang aga? Gising ka na ba nun? Oo. Gising na kami ni baby nun. Nasaan ka nun pagdating nila? Nasa ating... Meron ka bang smartwatch? Meron ka bang Apple Watch or katulad nito? Si Megan meron. Si Megan meron. Apple Watch o Apple Watch? Sige, wala ka nun. Hindi. Sige, kaya. May mga tanong lang ako sa'yo pero hindi ko ilalahad dito ang detalye. Ibinigay mo sa amin ang iyong telepono para matingnan namin ito at makita kung may lumabas na kahit ano. At meron yang hindi lang ang kanyang telepono, hindi lang iyong telepono. Pero nakuha rin namin ang ilang mga text message na ipinadala ni Megan sa ilan sa kanyang mga kaibigan na sinabi sa huling panayam. Sa tingin ko, Ipinakita nila sa'yo. ay screenshot. Ano sa tingin mo ang kahulugan na? Ay, napakadramatiko niya. Pwede mo akong tanungin, kaya nais ng lahat. Hindi ko alam. Kaya kahit kailan, may baril kang tutok sa ulo niya. Sabihin mo sa kanya na kailangan mo. Wala na akong baril. Sa totoo lang, marami lalaki ang naglalakas loob na pumasok sa bahay. Hindi naman talaga baril yun. Isa lang itong tubo na parang kanya. 12 gauge na malilit na palo. Si... Naalala mo ba kung kanino niya ipinadala ang text na yun? Tinawagan ba niya siya nung gabi niyan kahit minsan? Sa tingin ko, tumawag siya. Alam mo ba kung tungkol saan ang pinag-uusapan nila? Hindi pa tapos ang investigasyon dahil may isang bagay pa na hindi sinama ni Davis. Malamang hindi rin niya alam na nasa telepono niya ito. Health data. Ayon sa datos, sa pagitan ng alas 10 at alas 11 ng gabi niyon, hindi na natili si Davis sa bahay kasama ang bata. Taliwas sa sinabi niya. Naglakad siya ng lampas 1.5 milya, hindi lang paikot sa bakuran, at ipinakita nila ito sa kanya. Sa pagitan ng... Nauwi ka siguro, mga alas siyam hanggang alas 10 nang dumating si Baba. Sabi niya nakauwi ka mga bandang alas 7. Okay. Nagstay lang ako sa bahay nun. Mga alas siyam 10 dumaan si Baba. Kinuha ang catalytic converter. Tapos umalis siya. May pinuntahan ba kayong dalawa? Nasa bakuran lang kayo. Umalis din agad siya. Sandali lang siya doon. Kung may mali ako nasabi, sabihan mo lang ako. Pagkaalis niya, nagstay ka pa ba sa labas o pumasok ka na agad sa bahay? Hindi ako sigurado kung kailan ako bumalik sa bahay. Sa huli, bumalik ka rin sa loob ng bahay. Doon ni Megan nagkaroon. Yung sex. Sa kwarto mo? Ibig ko sabihin, hindi ko alam. Sa sofa. Sa sofa. Sige. Si Megan nang umalis sa bahay, ikaw halos buong oras nandun. Hanggang mga alas 11 ng umaga, kinabukasan. Doon ka pumunta sa bahay ng lola mo. Sige, kaya... May isa pa tayong bagay na... Sa totoo lang, Peter, hindi ko maalala kung ano ang tawag dito. Gusto ko aminin na mali ako. Siya ang guro ko. Nakakakuha tayo ng health data mula sa mga telepono at iba pang device. Kaya ginagawa ko rin ay magaling ako mag-track ng tao gamit ang telepono at health data na maraming sinasabi tungkol sa kanila. At nakuha namin ang health data mo noong gabi niyon. Kaya iyan ang itinuro ni Scott dito. Kaya marami kaming nakuha mga bandang alas 10 ng gabi, higit kumulang. Nakuha ka namin, marami kang nilakad mula alas 10 hanggang... Sabihin na lang natin alas 10 hanggang... sa loob ng isang buong oras. Kaya marami talagang lakad na napag-uusapan natin, lampas pa sa...
Higit sa 1.5 milya ang nalakad mo. Hindi lang basta paikot-ikot sa bakuran, kundi talagang malayo ang nilakad. Parang naglalakad ka sa kalsada at mga ganun. Saan ka kaya papunta nun? Di ba? Kahit saan naglalakad. Paglakad mula, pabalik sa bahay. Oo, pero hindi naman ganun. Oo. Ganito kasi, tiningnan ko, sinuri ko ang health data mo para sa buong araw at inaanalisa ko ito. At nakikita ko, alam mo yan, yung mga maikling distansya at mga ganun. Malalaking galaw ito. Malaki ang kagahan. Hindi ito katulad ng basta paglalakad mo lang papunta at pabalik sa kubo o kahit yung paglalakad papunta at pabalik sa mga magulang mo. Malamang ito ay parang napakaraming lakad. Sige, maglakad kahit saan. Kaya kasama ko ang baby nung gabing yun. Sige, Jared. Ang gusto ko lang malaman, pakiramdam ko may hindi ka pa sinasabi. Gusto ko lang malaman yun. May nangyari pa ba sa inyo ni Megan nung gabi niyan? May ginawa ba siya sa'yo? Hindi binayaan yun. Sinabi ko sa iba, ngayon kinukwento ko sa iyo ang totoong nangyari nung gabing yun. Nakuha ko na at pakiramdam ko, marami ka na naikwento sa akin. Pakiramdam ko lang, may mga mahalagang detalye tayong hindi nababanggit. Kasi sa ilan dito, lahat ng paglalakad na to ay nagsimula ng alas 10 ng gabi. Mga alas 10 hanggang lampas alas 11 ng konti. At sa tingin ko, wala si Megan sa bahay sa oras na yun. Sa tingin ko, nakaalis na si Megan. Anong oras sa pagitan ng alas 10 ng gabi hanggang mga alas 11:30? Marami kang nilalakad. At sa tingin ko, wala na si Megan doon. Sa palagay ko, nakaalis na si Megan. Alas 11:30, 12 ang oras kung kailan siya umalis. Oo, pero hindi. Sa tingin ko, umalis na siya bago mag alas 10. Hindi, nandun ba kanyang baba nun? Tama, at nakita at nakausap ni Baba si Megan. Sigurado ako na lumabas siya para sagutin ang tawag at nandun pa rin siya. Pero sandali lang siya nandun. At baka umalis siya agad pagkatapos umalis ng lalaki. Pero hindi ako sigurado. Sa tingin ko, pagsapit ng hating gabi, wala na siya. Talagang kakaiba lang, may hindi tugma at hindi ko alam kung alam mo yan, may nangyari na parang naging breaking point lang pero mukha kasing naglalakad ka pabalik mula sa Kumanang Kalsada. At pabalik sa bahay mo, tapos siguro dumaan ka pa sa gubat o kung saan man. May para lawabas sa likod o anumang anyong tubig sa likod. Kung saan nakatira ang lola mo o magulang mo sa pagitan nila at ng ospital. Hindi, may horseville doon. Pero walang lawa o namang anyong tubig. Kasi parang pumunta ka rin sa isang anyong tubig pagkatapos ng lahat ng paglalakad mula Turnray Road pabalik sa bahay ninyo. Tapos parang pumunta ka pa sa isang lawa sa gitna ng gubat at iba pa. Pagkatapos, pumunta kami sa Turner Road. Alam mo ba kung saan ang Turnray Road? Ako doon nila nahanap yun, tama. Siya sabi niya na ako naglagay kay Megan doon pero hindi ko ginawa yun. Nilalagay kita doon dahil naniniwala ako may mga coordinates kami na nagpapakita na nandun ka sa Turnray Road na naglalakad ka pa nga. Kaya Alam mo, hindi naman kami tanga. alam namin ang nangyari. Ito na ang chance mo magsabi kung ano talaga ang nangyari. Ipaliwanag mo kung bakit. Anong nangyari at humantong sa ganito? Pakinggan mo muna ako, may nangyari nung gabing yon. Baka ginalit ka niya, baka buisit ka na sa kanya. Wala ganun. Wala akong ginawa. Ganito kasi yun, alam namin ang nangyari. Kasi wala naman akong ginawa sa kanya. Ibinunyag ng mga investigador na may tala sila ng tawag sa telepono na taliwas sa lahat ng sinabi ni Davis. Ang mga text, ang mga tawag, parehong telepono na magkasabay na gumagalaw malapit sa kung saan natagpuan ang katawan. Sa pagitan nun, yung 1.5 milyang paglalakad, isang tuwid na linya mula sa kung saan naroon ang katawan pabalik sa bahay niya. Kaya tinanong siya na ipaliwanag ito. Sa unang pagkakataon, may mapapansin kang kakaiba sa kanyang boses. Jared, nakausap na namin lahat. Hindi tugma ang kwento mo sa iba nung araw na yon. Kaya panahon na para. Ano hindi tumutugma? Hindi tumutugma ang oras at detalye mo sa kahit sinong nakausap namin. Nakausap ko ng mga 15, 20 tao sa lugar at lahat ng nabanggit mo, nakausap ko na rin. At wala sa mga sinasabi mo.
Alam mo, pumunta kami sa Walmart at marami pa kaming ginawa pero hindi nagtugma ang oras mo pagkatapos. May iba mahalagang detalye kang hindi sinasama. Ano ang hindi ko sinasama? Halos yung oras kung kailan napatay si Megan. Hindi mo sinasama yung bahagi yun. Hindi ko siya pinatay. Hindi niyo maintindihan. Hindi ko siya pinatay. Ano nangyari? Paano siya namatay? Hindi ko alam. Bakit niya sinabi sa iba na papatayin mo siya tapos namatay siya nung gabing yan? Hindi ko alam. Ibig sabihin, yun ay... Napaka-conveniente niyan. Oo, ganun nga. Ibig ko sabihin, Tinitingnan natin na wala pang isang oras na talagang mas maikli pa. hindi ko ginawa. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko ginawa. Hindi ko siya pinatay. Kung nag-text ang asawa ko ng gano'n sa iba tapos biglang nawala siya, grabe talaga. Naiintindihan ko paano tumingin. Ano sa tingin mo? Mali siya nung gabing yun. Kasama ko ang anak ko. Malinaw na kakaiba ang text na ito at naiintindihan ko naman. Sige, papatayin na ako ni Jared. Kung wala ako dito at wala kang mabalitaan sa akin, sa loob ng 30 minuto, tawadin mo silang lahat. Nahanap na ang kanyang sasakyan. Bakit nakalaf yung buong gabi? Hindi ko alam. Ang tanging matatanungan ko lang ay kung sino ang pinadalhan niya ng mensahe. Hindi ko alam bakit di nakalak yun. Natagpuan ang sasakyan sa labas ng kalsada. Sunog! Nandun ka kung saan natagpuan ang sasakyan. May ebidensya kami na nandun ka mismo sa lugar kung saan natagpuan ang sasakyan. Wala kayong ebidensya na nandun ako. Hindi ako kailanman napunta sa Third Bay Road. Meron po, sir. Hindi. Hindi talaga ako napunta sa Third Bay Road nung gabing yan. Hindi rin sa Turnbull Road ang gasolinahan na pinuntahan namin. Nasaan yun? Kung nasaan ang sasakyan na yon, nandoon ka raw. Saan ang sasakyan na yon? Hindi naman. Ibig ko sabihin, Ang dami lang talagang nangyayari. Imposible yan dahil di ako napunta sa Turnbull Road nung gabing yan. Yun nga ang punto. Ako mismo hindi talaga ako napunta sa Turnbull. Nadaanan lang namin yan papunta bago kami bumalik. Pero hindi talaga ako physical na nakatapak sa Turnbull Road. Ganito, hayaan mo akong gawin ito. Hayaan mo lang akong sabihin ito sa'yo. Babasahin ko sa'yo ang maikling timeline ng mga naitala namin. Noong 9:48, natanggap ng kaibigan niya ang text na ipinadala niya. Siyam 50, narinig ka niya sa phone. Nagkaroon ng pagtatalo, tapos binaba ang tawad. Sa 10-20 gumagalaw na ang mga telepono niyo sa parehong lugar. Tapos noong 10:42, nag-text ka, tawagan mo agad, emergency. Pero sa pagitan ng 10 hanggang 10:42, nakita-kitang naglakad ng 1.58 miles. Okay? Hulaan mo kung gaano kalayo mula sa pinagkuhanan ng katawan niya papunta sa bahay mo. gaano kalayo? 1.8, 1.6. Kaya ayan lang. Dahil sa kanya, Direct song linya. 1.6 milya. At kung titingnan mo sa Google Earth, diretsong daan lang papunta doon. Hindi lang ito parang may isang bagay na nagsasabing nandoon ka na. Lahat ay nagtutugma. Pero ganito yon. Sa pagitan ng alas 9:50 at halos 11, tuloy-tuloy ka. Ibig kong sabihin, todo ang bilis mo. Ang bilis mo maglakad at gawin ang mga bagay na ito. Kung saan-saan ka na pumunta, pare, para makaiwas sa kanila. At ang sinasabi mo lang ay naglalakad ka lang mula sa bodega mo, papunta sa bahay mo. Alam mo, nakita ko na kung saan ka nakatira. Hindi naman ganun kalayo ang lakad. Siguro nga, nilakad mo lang ang hallway. At alam mo, nakikita naman kita kapag araw na naglalakad pabalik-balik. Pero hindi talaga ako lumabas ng bahay nung gabing yun. Yun ang totoo. E paano mo naman nalakad ang 1.50, 8 milya mula alas 10 hanggang alas 10:42 kung hindi ka lumabas ng bahay? Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Alam ko, pero hindi ko ginawa. Sabi ko, kasama ko ang anak ko nung gabing yun. Pero ang ibig ko sabihin, alam natin na nandun siya. Alam natin yun. May baby monitor ka na pwedeng hawakan at panurin. Pero gumagana lang yun kapag 1 milyang layo sa bahay. Gusto ko lang ipakita sa'yo kung ano ang nakikita namin. Mukhang masama. Wala talaga maayos. Mukhang masama talaga. Wala talaga. Ibig ko sabihin, wala ka naman. Lahat ng ebidensya ay nakaturo sa iyo ngayon. Kaya kung may nangyari, Yun na wala namang nangyari. Natatakot ka bang hindi mo na makita ang batang ito ulit? Natatakot na ako sa kanya ngayon, kahit wala naman akong ginawa sa kanya. Pero ganito kasi yon. Alam mo, dapat na malaman ng batang ito ang mga sagot. Sabi ko na sa'yo, alam mo,
Ibig ko sabihin sa ngayon, itong bata ang nawawalan ng lahat. Na yon, kinumpronta ng mga detective si Davis ukol sa kalupitan kay Megan. Ikinuwento nila sa kanya ang sinabi ng eksperto sa sunog na ito, raw ang pinakamasamang kaso na nakita niya. Tinanong nila si Davis kung sino ang gumawa, ngunit patuloy niyang iginiit na hindi siya ang may gawa. Ibig ko sabihin, sino ang gagawa nito sa kanya? Sino ang papatay sa kanya, magdadala sa kanya sa isang kanal at susunugin ang kotse? Hayaan mo akong sabihin, may mga eksperto kami sa sunog na 18 taon nang gumagawa nito. Sinabi niya na iyon ang pinakamalalang bangkay na nakita niya sa buong buhay niya. Dinagawa na niya ito ng 18 taon. Yung bangkay na iyon ay sobrang sunog na sa loob ng 18 taon. Yun ang pinakamalalang bangkay na nakita niya. Sino ang gagawa ng kay Megan? Ikaw na nakakakilala sa kanya ng husto. Sino ang gagawa nun? Personal yun. Kung sino man gumawa nun, hindi yun random. Talagang personal. Ayaw nila may matirang kahit anong bakas ng kahit ano. Hindi ko alam. Ibibigay ko sa inyo lahat. Ibibigay ko sa inyo lahat ng yan. Jared, babalik ka at babalik ka sa county. Sige. Sabi ko sabihin. Lahat ng ebidensya ay natuturo sa'yo. Kaya ang tanging magagawa natin ay maintindihan kung bakit. Pero hindi ko naman ginawa. Yun ang totoo. Ayaw ko talagang maging ako. Hindi. Gusto ko lang na kung sinong gumawa, siya yun. Yun ang punto. Problema, lahat ng ebidensya ay ikaw ang tinuturo. Ganito kasi yun. Hindi ko siya sinaktan ng ganun. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Magkasama kami araw-araw. Pero ganito kasi yun, parang hindi pa kita nakikilala. Hindi ka pa rin niya nakikilala. Isang oras at kalahati ang layo ng tinitirhan ko mula rito. Wala akong kilala dito sa bahay na to. Pwede ba ako makahingi ng inumin? May tubig ka ba dyan? Sige, magkita tayo mamaya sa labas. Ewan ko. Hindi, nasa opisina namin ito. Ganito kasi, hindi namin alam kung sino ka. Hindi ko alam, titignan mo sa kantina. Pero wala kaming kilala dito, okay? Wala akong sama ng loob sa'yo. Kapag napasok ako sa mga kasong ganito, alam mo, ito na ngayon. Alam mo, ang Bamberg. Hindi sila tumutulong. Slide lang ito, walang personalan. Tumapasok ako, mahilig ako sa matibay na ebidensya at datos dahil hindi nagsisinungaling ang mga ito. Naiintindihan ko. Alam kong mahirap ito para sa'yo, okay? Wala kaming sinisisi o pinararatangan. Wala kaming balak saktan siya. Paringgal mo, tingnan mo, hindi ko siya sinaktan ngayong gabi. Hindi ako nandito para sabihin ikaw ang may gawa, pero kailangan mo makita kung ano ang hinahanap namin. Alam ko masama lahat para sa akin, pero kasama ko ang batang yun nung gabing yun. Nung umalis siya, kasama ko siya. Nung nagsimulang maging kakaiba ang mga bagay para kay Van Acebird, hindi naman ako nagtatago ng katotohanan na hindi ko alam kung nasaan siya. Lumapit ako sa kanya. Nagsimulang maging kakaiba rin para sa akin. Sinubukan ko siyang tulungan sa lahat ng posibleng paraan. Hindi ako nagtangkang magtago ng kahit ano para lang makitong sa kahit sino. Pero kung may ginawa man ako, tumakbo na sana ako. Kaya natapos ang unang panayam na yon na naninindigan si Davis sa kanyang kwento. Hindi niya ginawa yon, kasama niya ang bata. Maaring tumuturo ang ebidensya sa kanya pero sabi niya wala siyang kasalanan. Binalik siya ng mga investigador para sa isa pang pag-uusap at may pagbabago ngayon. Nagsalilita si Davis at inamin na umalis sila ni Megan nung gabi para bumili ng sigarilyo at nag-aaway sila. Sinabi niya sa kanila kung ano ang nangyari o isang mas malapit na bersyon nito. Sige, Jerry. Kilala mo si Peter, kilala mo rin ako. Ilang beses na tayo nag-usap. Binasa ko lang sa'yo ang mga karapatan mo. Pumirma ka rito. Di pa iwati mo na gusto mo makipag-usap sa akin, di ba? Hayaan ka na lang namin makipag-usap sa akin, okay? Sabihin mo lang kung ano nangyari. Hindi ko ginawa, hindi important. Sige. Nung umalis kami papuntang gasolinahan nung gabi, naiwan pa rin siya. Sige. Paglinggon ko, bumalik kami sa bahay at nanatili sa labas, malapit sa mga sasakyan. At may dala akong 38. Shit. At tuwing kami ay nagtatalo, ako ay nagiging iba. At pagkatapos namin magtalo, hinawakan niya ito. Nung hawakan niya, hinila niya ito papalapit sa kanya. Paano naman ako? At bigla na lang, pumutok ito. Nang pumutok ito, lahat ng nangyari ay sobrang bilis. Gets ko naman. Sabi ko rin sa'yo, feel ko may nangyari. Hindi naman sa sinubukan kong patayin siya o hindi. Nang hinawakan niya at hinila niya yun, papalapit sa kanya, basta bigla na lang pumutok. Pagkaila niya, maraming dugo ang lumabas.
Tama. Anong ginawa mo pagkatapos? Ako naman, basta. Sumakay ako sa kotse, nagmaneho, at gusto kong makarating agad sa ospital, kaya hindi dumaan sa Turnbull Road. Pero wala siyang pulso, at natakot ako. At nadaanan ko ako ospital, kumanan ako, at bumaba sa 4 East, nakuha ko ang tamang ligo. Sige, pumasok ka mula 4 East papuntang Turner. Nakuha ko. Bumaba ako dun, nasa bahay lang. Buong oras ang telepono ko, nasa bakuran pa nga. Sige, nangyari ito. At bumaba ako dun at sinindan ko lang lahat ng damit sa likod. Sige. Nagbuhos ka ba ng kahit anong klase ng gasolina o kung ano man sa kotse? Hindi. Paano ka nakauwi mula sa Turnray sa linya ng kuryente pabalik sa bahay? Naglakad lang ako pabalik. Naglakad ka pabalik? Sige. Wala na ibang tumulong sa iyo kahit kaunti. Siguradong nakahinga ka ng maluwag. Hindi tungkol sa nangyari, kundi sa pagsubok mong ilabas ang nararamdaman mo. Hindi talaga dapat nangyari. Sa pamilya, laging nagiging komplikado ang mga bagay, pare. Lagi naman nangyayari yan. Alam mo, pwede mo mahalin ang isang tao sa bawat hininga mo. Tapos, alam mo yun, minsan, nagkakaproblema pa rin. Bakit nila kinuha at sinila ang baril? Hindi ko alam kung natabig niya o ano. Basta biglang pumutok. Bakit ka umalis? Hindi siya makakahanap ng masita. Karapat dapat siya sa mas mabuti. Mas mabuti siya kaysa sa'yo. Hindi ko naman masasabi yun. Ibig ko sabihin. Kaya balikan muna natin yun saglit. At parang ikinuwento mo ulit sa akin ang nangyari nung araw. Totoo ba yung sinabi mo tungkol sa nangyari nun? Alam mo, Nag-away kayo. Sabi mo, pumunta kayo ni Falcon sa isang lugar at pag-uwi, itinapon niya ang gamit sa bakuran. oo, totoo yun. Hindi ko kayo naman sinubukang pumasok ng saplitan sa bahay nila. Wala namang pumigil sa akin. May susi ako. Pumunta ako sa bahay mo. Nag-usap tayo. Ayos naman ng lahat. Oo, totoo yun. Oo, totoo talaga yun. Pagkaalis ninyong lahat sa bahay niya, Umuwi ako sa bahay. Siya naman naganda para sa baseball game. At pupunta sana ako sa lola ko. Totoo yan. Pumunta sa laro ng baseball. Totoo yan. Pumunta sa Walmart. Nagsakyan. Totoo yun. Natulog sa bahay. Yung tungkol sa pagpunta ni Baba. Oo, totoo yun. at si Baba ay si Baba Brian. Oh, sige. Bakit pumunta dun si Baba? Kukuha ng converter. Hindi ka tinulungan ni Baba na gawin ang kahit ano o makita ang kahit ano o maging saksi sa kahit ano. Wala sa mga kaibigan mo ang tumulong sa'yo. Hindi. Walang pose nun, di ba? Kaya si Baba pumunta sa bahay mo, kinuha ang converter at umalis. Bukay pa siya noon. Kailan kayo muling nagtalo? Nangyari ito sa VSAs. So, magtalik kayo. Totoo ba yung bahagi na yun? Oo, totoo yun. Sige. At saka yung dahilan kung bakit siya nagalit, totoo yun. Pumutok ang baril sa loob. Lahat na yun, totoo. See. Pero hindi naman talaga dapat nangyari ng gano'n. At anong ginawa mo sa kanya pagkatapos nun? Anong ginawa mo? Inawakan ko siya at nagsimulang sumigaw at ang daming dugo. At tinina ng pulso at wala siyang pulso. At nung may dala siyang sanggol at dinala ko siya sa ospital. Pero inuna na niya ako, wala na siya. Sige, inalis mo ba siya sa upuan ng driver or sumakay ka sa bus? Paano mo siya dinala sa ospital? Inilipat ko lang siya sa gilid. Parang inusog mo lang siya tapos sumiksi sa tabi niya. Sige. Nasaan ang baby nun? Iniwan mo ba ang baby sa bahay dahil nagpapanik ka o... Hindi, nasa car seat ang baby nung umalis kami kanina. Gets ko na. Kaya di pa niya tinanggal ang baby sa car seat. Sige. Hindi, nasa loob ng sasakyan ng pasilidad ng baby. Yun ang nangyari. Kumuha ka ng car seat, nilagay mo sa sasakyan at nagsimula ka nang pumunta sa ospital. Napagtanto mo, oo, nagpanik lang talaga ako. Paano mo na ibalik ang baby? Ikaw ba? Binuhat ko siya pa uwi. Binuhat ko ang baby pauwi sa car seat. Gets kayo. Kaya nung ikaw, sinusubukan ko maintindihan kung kailan mo siya in-slide papunta sa kabila.
Sumakay ka sa kotse at nagmaneho pero siya pa rin ang nasa driver's seat. Habang nakaupo ka sa tabi niya, parang nakahiga siya sa ibabaw ng console o nakasandal pabalik. Sige. Kaya napansin mo mula na ito, nataranta ka, bumaba ka. Kumanan ka. Ngayon bumaba ka, kumanan ka, doon sa ligo, kung saan nagiging 35. At Denmark. Unang kanan. At public sa Voorhees. Kaya lumabas ka para pumunta kay Del Voorhees. At bumaba ako sa ternary, kumanan ako sa ternary. Sige. Pauwi na sana ako, pero napagtanto ko. Anong gagawin ko sa bahay? Nakuha ko. Tumapila ako sa main neck at kinuha ang sanggol at hinayaan ko na lang ang lahat sa sulat. Sige. Nagagas ako pero walang nailabas. Puro damit lang sa kotse niya. Binenta ko ito. Nakuha kita. Anong ginawa mo sa baril? Nari kong baril sa basuran. Alin dun? Yung basuran sa bahay. Nandiyan ba yun? Nakuha na ang baril para sa iyo. Walang kumuha ng baril para sa akin. Ako ang nagtipon ng lahat ng basura. Ako na rin ang maglalabas ng mga basuraan sa labas at lahat ng iba pa. Si Erlan, naglabas ng basura para sa akin. Hindi niya alam na may baril doon o tungkol doon. Nakuha ko. Kwento niya sa balita. Nag-aaway sila sa tabi ng kotse, siya sa upuan ng driver, siya naman sa pinto. Kinuha niya ang baril at pumutok. Sabi niya, tiningnan niya kung may pulso pa. Wala, kaya ginawa niya ang alam niyang paraan. Inyusob niya ang katawan nito, sumakay, nagmaneho papunta sa ospital, pero nilampasan lang at nagpatuloy sa pagmamaneho. Isang beses lang siya nabaril dahil sa lubid na yon. Kasama ko sila, pumunta kami para sa dalawa. Nakuha ko. Nakatayo ka sa tabi ng kotse niya. Hawak mo ang baril. Paano mo ito nakuha? Sabi ko may hawak lang akong baril. Sinabi mo sa kanya na aalis ka. Nag-uusap kami na nagsisigawan, ninablot niya ito at hindi nila sa kanya. Sabi niya, paano naman ako? Tapos biglang pumutok. Nakuha ko. Bigla na lang siyang nalambot. Kaya sinusubukan ko lang siyang palisin. Ano sinabi mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya na tapusin ang problema. At naramdaman mong ikaw ang problema. Ano ang nagtulak sa'yo nung panahong yon? Ibig kong sabihin, ano ang nagtulak sa'yo para maramdaman mo ang madilim na kwentong yon? Patuloy pa rin mong binibigong lahat. Ha? Dahan-dahan kong binibigong lahat. Max, wait up lang. Pero hindi ka naman ganun, alam mo yon? Sana hayaan mo na lang ang gabing yon. Maraming tao na ay nasa parehong sitwasyon. At ganoon ang mga away pamilya, mahirap talaga. Mahirap kapag mahal mo ang isang tao. May mga anak ka, mahal mo ang mga anak mo. Minsan mahirap. Tumigil ng sapat na tagal para tingnan at sabihin, alam mo, baka mas mabuti pa tayo para sa isa't isa kung magkaiwalay. At umaabot ito sa puntong parang sumasabog na lang, umaapaw na. Hindi talaga yun sinadya. Hindi ko talaga sinadya yun. May kinausap pa siya, may pinadalhan na siya ng kahit ano, mensahe, or anumang, alam mo. O may sinigawan ba siya na kahit sino? Wala. Bale wala siyang kausap sa teleponyo. Naintindihan kita. Salamat sa pagpunta rito at pakikipagkita. Alam ko mahirap ito, pero ngayon makikita ng mga anak mo na tapat ka. Ibig sabihin, seryoso, kailangan mong pag-isipan yan. Malalaman nila na ang tatay nila ay tapat at ginawa ang tama. At sa tingin ko, malaking bagay yon para sa'yo. Alam mo yan, dapat lang talaga. At ito ay isang proseso. May proseso tayong kailangang pagdaanan. Alam mo, kapag ang piskal or kung sino man ang umawak ng kaso, alam mo, ako at si Peter ay pwedeng umupo at sabihin, alam mo, pakinggan mo, lumapit siya at sinabi niya ang panig niya sa mga nangyari. Tinanggap niya ang responsibilidad.
Ayos ba? Pero may proseso. May gusto ka ba kahit ano, tol? Hindi pa kita natatanong, pero ayos lang, babe. Ayos lang. Ayos lang. May gusto ko ba? Titanong sa amin. Meron ka bang gustong tanong na maaari namin sagutin para sa'yo? At ang sinasabi mo sa amin ngayon ay 100% ang totoong nangyari. Pero kahit na ang bersyong yon, aksidente, pagkataranta, sunog, hindi pa rin yon ang buong katotohanan. Kaya muling inimbestigahan si Davis sa ikatlong panayam. Ngayon, may video na sila. Diretsahan nilang sinabi na nagre-record ang DVR. Nakita nilang pangyayari. Alam nilang hinabol siya at sinubukan niyang tumakas. Binigyan siya ng huling pagkakataon para mailabas lahat. Sa wakas, sinimulan niyang puna ng puwang sa kwento. Walang tigil namin pinagtatrabahuan ito at nagpapasalamat ako na nagpakalalaki ka at sinabi mo sa amin ang mga sinabi mo. Meron lang kami ilang mga hindi pagkakatugma na kailangan namin linawin. At alam kong mabigat ito para sa'yo. Naalala mo nung sabi mong di nagre-record ang DVR? Nagre-record pala ito. Hindi tugma ang sinabi mo. Gusto mo lang ilabas ang salubin mo at sabihin sa amin ang totoong nangyari. May papakita ko sa iyong video. Ano ibig mong sabihin? Gusto ko. Hinabol mo siya, hinila pabalik sa kotse ang katawan niyang wala ng buhay at nahirapan ka ipasok siya. Pwede mo rin siyang bariling sa kotse, gaya ng sabi mo. Ibig kong sabihin, Siguradong nagpapabigat yan sa loob mo kasi nagsabi ka ng kalahating katotohanan pero kailangan mo pa rin gawin yon. Ibig ko sabihin, tao ka lang. Alam kong mahal mo ang anak mo. Alam kong minahal mo siya. Kasi naman, nasa punto ito na tayo. Kailangan lang namin malaman ng totoo kahit hindi nito babaguhin ang resulta. Pwede mong sabihin na hindi ka magsasalita pero tuloy pa rin lahat. Binibigyan ng kita ng pagkakataon, may labas yan sa dibdib mo. At sa ganung paraan, madalaman natin kung ano talaga ang nangyari. At hindi na ito hahaba pa sa korte sa harap ng pamilya niya. At alam mo, ayaw mo naman ng ganyan. Ibig ko sabihin, gusto mo bang sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyari? aksidenteng pumutok ang baril. Aksidente. Totoo, aksidente talaga yun. Pero hinabol mo siya na may baril. Alam niya may baril ka dahil nakita niya ito nung lumabas siya at tumakbo palayo. Hindi, tumakbo siya kasi hawak kong susi niya. Papunta siya sa bahay ng kapitbahay. Kaya palis na ako gamit ang kotse. Umalis ka sandali tapos bumalik ka na may kotse. Saan ka pumunta? Noon ako pupunta sa ospital pero Bakit sa upuan ng driver mo siya pinaupo, hindi sa passenger seat? yun lang ang pinakamalapit na pinto. Ilang beses mo siyang binaril? Ano? Sabi ko, kung ano na ako. Hollow point ba yan? Ano yan? Karaniwan lang. Karaniwanong na bala para sa target practice? Lala mo. Saan siya tinamaan? Sa kaliwang bahagi, Sa kanan yung bahagi, sa kanang bahagi. Diyan mismo. May forensic evidence ng mga investigador at sinabi kay Davis na taliwas ito sa lahat ng sinabi niya tungkol sa aksidenteng pagputok ng baril. Tinanong din siya tungkol sa WED-OFF 410. Tinanong siya kung bakit ilang beses nagpalit ng damit, nagsuot ng itim na ski mask, at pabalik-balik sa bahay at kotse nung gabing yon. At tinanong nila ang tanong na bumabasag sa lahat ng palusot na sinabi niya. Nasaan ang sanggol sa lahat ng ito? Anong sasabi mo kung may nakuha silang rat shot sa utak niya? O buckshot. Baka galing ito sa 410 o rat shot sa 38.
Makita ka namin nagbaba ng baril, kaya alam namin may iting kang handgun, pero di mo pinansin. Pinag-uusapan ng lahat ang pinutol mong shotgun. Yung 410 mo nasaan na yon? Kasi alam kong nandoon pa yon bago kami dumating. May nakakita. Tinapon ko lahat sa basura. Yung 14. Anong numero? Hindi ako katagal yun. Yung gabi niyan. Yung 410 at baril itinapon sa basura. May nagsabi sa akin na nakita nila ang baril na yon sa shop mo bago kami dumating. Hindi. Sige. Ginamit mo ba ang 410 nung gabi yun? Pagkatapos ng nangyari? Medyo? Hindi talaga. Bakit hindi mo kami tinawagan? Natakot ako, sa totoo lang. Kung nag-aaway kami ng asawa ko at may baril ako, tapos hinablot niya at pumutok, ihingi ako ng tulong. Ibig kong sabihin, yan ang nandulot ng alanganin sa'yo. Oo nga, pero sa totoo lang, natakot ako. At nagpalit ka ng damit, hindi ko na alam kung ilang beses. Tapos yung itim na ski mask at itim na damit, para saan lahat yun? Para makabalik ka sa bahay at hindi ka makilala ng mga tao. Gusto mo pa rin sabihin nagsindi ka lang ng damit, walang dinamit na pampaliyab. Dahil tandaan mo, natapos na ng sled arson ang ulat nila tungkol sa mga natuklasan sa sasakyan, sa lupa, at sa lahat na iba pa. Kaya ano ang ginamit mo para sindihan ng apoy? Pero ginamit ko ang aking papel. Iyan ba ang kukunin mo mula sa tindahan? Hindi ito makikita. Sabi ko nga, kitang-kita sa kamera na pabalik-balik ka. Hindi, nasa loob ka. Tama yun. Kung nasa harap ng tindahan, bagyang pakaliwa kung nasaan ang grill. Nakuha ko. Nasaan ang bata habang nangyayari lahat ito? Yun ba yun? Sige, nasaan ang bata nung iniwan mo siya sa bahay at kinuha ang kotse? Oo, sige. Mahalaga yan. Sabi ko nga, tao ka, hindi hadimaw. Hindi ko nakita ang bata sa kotse at di ko maisip na gagawin mo yon habang nandoon siya. Naganda ako ng notebook. Kaya yung timeline, gusto ko lang siguraduhin na tama ako. Sabi mo, pumutok ang baril. Hinila mo ang katawan niya papunta sa kotse. Umalis ka. Pupunta ka raw sa ospital? Una sa lahat, susundin ko muna ang mga lolo't lola ko. Sige. Pero hindi winawa. Ayokong gawin yung Zoom na yun. Kaya pumunta ako papunta sa ospital at tinitingnan ko ang pulso niya at lahat siya. Pinagmamasdan ko siya. Alam mo yung sinasabi ko? Kaya tumalikod ako sa may Bullfrog Road. Hindi, ito ay lumiko pabalik sa Highway 70. Sabi ko, ikaw ang lumiko. Lampas o bago ang ospital. Bago mag-hospital, lumigo ka sa kanan sa ospital. Nasa gitna ito bago ang trailer. At pagkatapos, bumalik ka sa bahay para subukang alamin kung ano ang susunod mong gagawin. Oo, dapat pumasok ka sa ospital pero alam kong lagi mong sinisisi ang sarili mo rito. Kaya ngayon, ibinibigay niya ang pinakamalinaw na paglalarawan ng nangyari sa mga huling sandaling iyon. Sumisigaw siya. Papalapit siya pabalik sa kanya. Lumingon siya at sinabing pinapakalma niya ito. Saka pumutok ang baril. Gusto ko malaman ano ito. Ano yan sa kamay mo? Ang haba niyan, parang kampana yan. Yan kapag nakaharap ka pagkatapos. May hawak akong mga damit, hawak ko mga susi niya. May hawak akong damit sa kamay ko. Kaya ganun. Mukhang mahaba talaga kapag pinaload mong video na to. May hawak akong damit sa kamay ko. May hawak akong mga susi niya sa kamay ko. Meron akong hawak akong cellphone ko, pitaka ko, at mga susi niya. At isang damit. Nakasando ako nun. Parang bakit? At hawak mo ba ang cellphone niya o cellphone mo? Hawak ko ang cellphone ko. Hawak niya ang cellphone niya. Ano yung nasa bulsa niya? Sa tingin ko, hawak niya yan. Wala siyang bulsa.
Ano man ang nangyari, kinuha ako at tinawag ang mga tao. Nilagay ko ito sa kotse kasama niya. Alam ko mahirap ito, pero naiintindihan ko. Tulungan mo akong maintindihan ang nangyari habang tumatakbo ka papunta sa kanya. Paano pumutok ang baril? Ibig kong sabihin, malapit ka ba talaga sa kanya? Alam ko magiging mahirap ito. Subukan mo lang akong gabayan kung paano nangyari ang lahat. Pauwi na kami nun. Sumisigaw siya. At naglalakad ako pabalik. At pagkatapos ay humarap ako sa kanya. At ako'y hindi ko tinaas ang mga kamay ko. Gusto ko lang talagang hawaan ng mukha para kumalma. At tumutok ito. Nakatayo pa doon. Tingnan natin kung makikita mo. Ayokong pumatay. Gaano katagal bago siya namatay? Para sa akin parang agad-agad siya namatay. Walang tunog, wala talaga. Kaya hindi niya ito inaasahan. May ideya ka ba na makakakuha tayo ng video ng halos lahat na nangyari? Ibig kong sabihin, alam ko sinabi mong hindi mo pwedeng pag-usapan ito. Oo. Kung may maisip ka pa, gusto lang namin malinaw ang lahat kasi mahirap ang sitwasyon pero naging tapat tayo sa isa't isa. Sa tingin ko, wala ka na mawawala ngayon. Gusto lang namin siguraduhin, alam mo yun, kung may nakakaalam ng kahit ano at may iba pang tao, kailangan lang namin malaman ng lahat. Kasi alam mo naman kung paano ang komunidad dito. Ang mga chismis, mabilis kumalat. May mga tao na sinusubok ang pagbintangan ng iba. Alam mo yan na kasabwat mo raw, tumutulong sa mga bagay-bagay, may alam at tumulong magplano. At parang, alam mo yon, sinusubukan ko lang tigilan na may ibang tao pong mabaril dahil iniisip nila na may tumulong sa'yo. Habang papatapos ng panayam na ito, nagsalita si Davis tungkol sa paghingi ng tawad sa kanyang anak. At tahimik niyang sinabi, isa itong pagkakamali. Alam mo yung kasabihan, ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Kaya binibigyan ka namin ng chance. Ito rin ang kwentong sasabihin mo sa Diyos pag hinarap mo siya. Alam na ya. Wow. Kung may tumulong or nakakaalam. Hindi na muna mahalaga yan na yun. Hindi ko pa masabi lahat tungkol dyan. Ano mong bagay? Sinusubukan kong humingi ng tawad sa ano. At alam ko na nangyari na ang nangyari. Pero alam mo, maging tapat ka sa amin. At alam namin ito nangyari. Alam mo, ganito yan. Masakit ang nangyari, pero hindi mo na mababawi. Pero isa yung pagkakamali. Alam mo, hindi ka masamang tao. Gets mo ba? Kaya alam ko na mahirap ito. Pero alam kong mahalaga sa iyo ang mga litrato. Nabanggit mo kasi dati, kaya gusto kong ipaimprenta ang mga yon para sa iyo. Alam mo, hindi naman kami, alam ko iniisip ng mga tao na ang SLED at ang pulis ay masasamang tao. Pero sinusubukan lang naming ayusin ang lahat at alam mo, magbigay ng kasagutan sa mga tao. Hindi na natin mababawi ang nangyari, pero pwede mong itama ang hinaharap. Kaya, Sa huli, si Jared Davis ay hindi na sumugal sa paglilitis, ayon sa mga record ng korte. Noong Nobyembre 10, 2025 umamin siya sa pagpatay, pagdadala ng sandata sa marahas na krimen, panununog at paglapastangan sa labi ng tao. Hinatulan siya ng hukom ng 43 taon sa kulungan para sa pagpatay. Dagdag ang iba pang kaso na sabay-sabay ipatutupad. Ilang dekada siyang makukulong. Tungkol naman sa 3 anak na babae ni Meghan, sila ay naiwan na lumaki nang wala ang kanilang ina. May GoFundMe na inilunsad bilang pag-alala sa kanya para matulungan ang 3 niyang anak na babae. Iyan lang muna ang aming balita para sa inyo dito sa Sidebar mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyari mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng inyong mga paboritong podcast. Mapapanood niyo rin kami sa Peacock ng NBC kasamang mga episode ng Sidebar. Sundan ako sa X, Instagram at News Nation show na Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes alas 11 ng gabi Eastern Time. Hanggang sa muli mga kaibigan.